Manigong bagong taon, Asek. Happy New Year, Sir Weng, Ma'am Weng. Happy New Year sa lahat ng ating mga kapusong nakikinig at nanonood. Happy New Year po. Kumusta muna ang monitoring ng Department of Health sa pangkalahatan nationwide sa pagsalubong natin ng bagong taon? Opo, pumapasok po yung mga numero sa ngayon. Hindi ko pa hawak yung totals, pero yung mga trends sa Miss Weng nakikita natin, no? Una sa lahat, karaniwan yung mga reports, ang pinaka-peak pala, sinabi ng mga epidemiologists sa akin, kasi late reporting eh. Dahil siyempre gagamutin muna ng doktor, kaysa Opo. naman mag-report muna sila. So, gagamutin nila, darating yung mga datos sa today. So, baka bukas po yung parang pinaka-highest count. Ganun pa man, nakikita natin yung trends, puro mga kabataan, no? Mga lalaki na 5 hanggang 19. Dati sinasabi namin 5 to 14. Nakita ko po dun sa trends, medyo yung 15 to 19 dumadami na rin po. At consistent yan dun sa nakita natin na Ms. Weng, Sir Weng, no, yung mga reports ng mga Kapuso reporters, pati sa ibang himpilan, yung mga dinadala, parang hindi na mga tikiting mga teenagers, pero mga minor de edad pa rin na nakahawak ng paputok. So, yun po yung nakikita natin na sa nakaraang mga ilang oras dun sa ating bisperas. Kaya hindi pa rin talaga pwedeng sabihin na ligtas ang lahat sa pagsalubong sa bagong taon. Hindi po, hindi natin pwedeng sabihin yan, no? Kasi every year naman parang may nangyayaring ganyan na ang talagang goal natin is dapat zero ang injuries. Pero sana at least man lang we're hoping na hindi lumampas or hindi umabot dun sa nakaraang taon. Sana. Alam ko po na hindi pa kompleto yung datos, ASEC, pero based doon sa inyong hawak na trend, yung same period today, habang nag-usap tayo, compared last year, mas bumaba na po ba? Kahit wala tayong exact figure na pinag-uusapan, based doon sa trend o yung inyong data na hawak ngayon? Actually, yung hawak nating data ngayon, Miss Weng, kaya hesitant ako pero sabihin ko, 40% lower than last year. Pero ako mismo, bilang isang public health practitioner, parang ganyan kasi kami sa public health, no? Opo. Parang pag may nakita kaming datos, kailangan siguraduhin mo. Para kami mga media and reporter. Opo. Totoo ba yan? Baka mamaya may mga late reports, etc. So far, yung hawak natin, 40% lower than last year. Pero mas magiging sigurado ho tayo kung hindi man bukas, siguro mga sa January 3 or 4. Kasi yung mga late reports, mga konti nilang by that time. Opo. ASEC, marami pong, sa inyo pong datos na hawak ngayon, marami yung naputukan, meron bang na tinamaan ng stray bullet, may ingestion ng mga ibang klase ng paputok, kagaya ng Watusi, kung may Watusi pa man? Sa aming listahan po, wala po tayong nakita or na-report na Watusi ingestion. Oo. Merong isang stray bullet injury na na-pick up ng PNP at inaantay po namin yung full report. So actually, mas mabilis sila mula sa talaan nila ng PNP. Kung di ko nagkakamali, ito na ika-6 kasi yung huling tingin ko 5, so +1. Pero ang na-validate po na sigurado ay isa. Na-report na ho natin yun mga nakaraang araw. Ito, maaaring dumagdag ito. Pag sinabi ko kasing validation, yung ating mga kapulisan mismo ay nagsasabi, ito ba talaga galing sa ligaw na bala? Hindi ba ito galing sa legitimate police operations? Or baka may ibang krimen? So yun ang inaantay natin. Okay, ngayon po, swerto nung iba na naputukan na dala agad sa ospital, hindi po ba? Pero iba yung care, yung pag-aalaga niyan pagkatapos magamot sa ospital kasi first aid yun Pero yung continuing, dapat alagaan pa rin. Paano po yung pag-aalaga sa ganyan ng mga naputukan? Kasi delikado, lalo na yung may mga severe o naputulan. Tapos yung iba naman, hindi na nagpunta ng ospital, pero naputukan kasi akala nila mababaw lang ang tama sa kanilang balat o sa kanilang katawan. Yan. Magandang tanong yan. No? Doon sa mga nagpunta sa hospital at nasolusyonan, bibigyan mo kayo ng payo ng mga doktor. Pero pangkaraniwan, ang payong binibigay ay yung tinatawag namin na clean and dress wound. Alam ng mga doktor at mga nurse to, CDW. Ibig sabihin, depende kung gaano kalalim yung sugat, kung gaano katagal ang ating benda, yung mga gasa. Hindi mo hinahayaang nakapatong yung gasa ng matagalan. Meron yang kung hindi man every 24 hours, every 48 hours, pinapalitan niya ng panibago na sterile na gasa at habang pinapalitan, linilinis yung sugat ginagamitan ng ating iodine or any antiseptic solution na binibigay ng ating doktor. Meron din yung antibiotic na re-reseta, wag po nating iinumin lang habang nasa hospital tapos paglabas biglang titigil na natin. Now, importante, Ms. Weng, yung ikalawang tanong mo,
dahil ang dami po natin mga kapuso, maaaring maliit lang yung pinsala, siguro naputokan tapos napakaliit ng sugat or walang sugat pero naputokan pa rin, idalhin pa rin po natin sa ating ospital. Meron kasi tayong kalaban yung tinatawag na tetano. Mm-mm. Yung tetano or tetanus, pagka ang ating balat kasi nasa bugan, pumapasok yung mikrobyo. Pwedeng galing dun sa mismong baputok dahil minsan may halong dumiyan or galing dun sa paligid dahil nga yung ating balat ay nabuksan. Naninigas po ang katawan sa tetano, hindi lumalabas ang sintomas hanggat mga average of 8 days, pero mula 3 hanggang 21 days. Para siyang lepto, no? Medyo matagal lumabas yung sintomas. Oo. At parang lepto, nakamamatay rin siya. Oh. Pero parang lepto, kung maagang dalhin, lalo na itong tetano, maagang din nila sa ospital at nabakunahan, ay hindi po tayo magkakaproblema. Patingin po tayo, libre yung bakuna. Paano po kung walang open wound? Halimbawa, tinamaan ka, parang feeling mo daplis lang. Wala namang open wound. Kailangan pa rin pong ipasuri yun? Opo, kailangan pa rin pong ipasuri dahil minsan yung open wound, ibig sabihin visible, nakikita natin may dugo. Mm-mm. Pagka ang masabog kasi ang putok ay hindi nakikita yung dugo, pwede pa rin may maliit na may maliit na mga abrasions Oo. na kung saan pwedeng dun punta yung alikabok nung pulpura or nung paputok at nandun pa rin yung mikrobyo natin. So, kailangan magpatingin pa rin po. Kung ano naman, ako practical lang po ako, no? So, kung ayaw niyo po sumabay dun sa pila, basta within the same day to day, January 1, no? Wag mo kayong lumampas. Kung January 2, hindi naman ho delikado, pwede pa rin, pero wag niyo hong patagal ng patagal. The sooner, the better. Ang napansin natin, marami hong gumamit ho ngayon, bata man, at saka yung mga, lagpas na sa mga 18 anyo, mga boga. Meron? Yung mga iba, Oo. improvise, di ba? Oo. Ng mga maliliit na boga, malalaki. Paano yun? Wala namang pulbura. Ewan ko kung anong sangkap ng pampatunog ng boga. Pag sila ho'y mga naipit ho doon sa mga pinipindot-pindot nila, tas nasugatan, yun ba ay dapat seek medical attention agad? Yes, Sir Weng, magandang tanong yan kasi hindi lamang dun sa pulbura pwedeng manggaling yung ating mikrobyo. Kunyari, kung meron pong isang yung boga, kahit illegal, sabihin na natin na sumabog, tas magkakaroon tayo ng laceration, pagkahiwa dun sa ating balat dahil na itsahan nung plastic o nung bakal ng boga, pwedeng dun pa rin pumasok yung tetano, yung ating mikrobyo. Patingin pa rin ho tayo. Any pagsabog na naapektuhan ho tayo, dalhin po natin sa ER. Kailangan lang agapan para hindi tayo magsisi sa huli. Oo. Dahil sabi niyo nga, Asek, yung tetanus in 8 days, makikita mo na yung epekto niya sa katawan mo at kung lalo pang mapapabayaan, pwede pang mahumantong sa kamatayan. Kung Oo. ayaw niyong humantong sa ganong klase ng sitwasyon, agapan ninyo ang pag-aalaga sa inyong katawan. Isa pa, yung mga gumamit naman ng turotot, baka sumakit ang panga. May peligro bang dala yan? Talaga ba? Hindi, kasi yung tawag doon, yung sakit na Beke? beke, maaari ba mag-cause yun ng beke, yung paggagamit ng turotot? Hindi naman po ganun ka-common na Sir Weng. Actually, mas naisip ko lang baka meron kasi yung mga kapuso na parang may lockjaw. Hindi tetano, meron kasing ganun yung TMJ, yung meron silang problema doon sa kanilang joint, doon sa ating panga. Ipahinga nyo lang po or kung talagang masakit naman or nag-lock na talaga, by the way, mahirap pong i-distinguish lalo na ngayon kasi baka mamaya yung pala akala natin TMJ dislocation lang, yung pala tetano. So, maganda hong ipatingin kung may ganyan hong sintomas. Kung medyo magalang ng konti at wala namang lagnat, pwede naman hong ipahinga. Tapos tingnan na lang po natin after 24 hours. Madadala ba yung sa mga hot compress, pwede yan. Asek? Kung pangalan naninigas nakukuha lang na po yan panga. doon. So Oo. mga hot compress, saka importante yung pahinga muna. Nako, eto mukhang magtutunog biro, no? Pero kung kayo po may ganung pakiramdam, medyo hinay-hinay po muna sa kain kasi ngumunguya din ho tayo pag kumakain Talaga So baka ba? sumakit rin yun. So, dapat soup muna. Soup Pahinga muna daw. kayo. Kainin mo. Oo, bawal muna nguya. Talaga, gano'n ka seryoso yun, Asek? Baka kita Hindi mo. naman po siya seryoso, Miss Weng. Basta wag, ang seryoso lang na medyo nag-iingat ako kasi baka matakpan yung sintomas ng tetano. Akala natin ay kumbaga joint problem. Yung pala kasi lockjaw yung yung pinaka-main symptom ng tetanus Talaga? So kailangan lang natin masigurado. Yun mo yun. Tetano pala. May tetano pala? Okay, Ay, sige. naku po. So dapat pag may ganong klase na sintomas, takbo agad sa sa ospital, Doc. Matik na yun dapat kasi bibihira naman mangyari sa tao na naglalakjo ka Lalo na kung nasugatan ka ng bagong taon, ay takbo na agad sa doktor. Sigurado, baka 50 or 60% niyan, tetano yon.
Ayan, naalala ko ang aking professor sa medisina kasi tama yung sinabi ni Miss Weng. Sabi nga ng mga teacher namin sa medicine, importante yung history. Ibig sabihin, kung hindi naman lahat ng naglalak yung jaw ay automatic at tetano, pero kung alam mo na ikaw ay nagpaputok at ikaw ay lalo na kung ikaw ay nasugatan, ay tumataas yung porsyento na baka tetano nga yan. Ganun pala yun, no? Oo, ngayon mo lang din nalaman yun na ako din. Oo. So ang cost niyan, Natetano ay yung lockjaw pala. ang Thank cost you doon sa niyan- info na yon. ang cost niyan pwede, well, yun, mapaputok, tsaka pag gumagamit kayo ng basta yung turotot. Yun yung mga causes niyan. Yung torotot, Sir Weng, hindi siya nagiging sanhi ng tetanus. Pero ang kaya ko lang sinabi sa ating Lockjaw. usapan, yung sintomas nung parang pananakit nung panga Oo. dahil sa Pag strain, matagal. dahil na nangalay yung Oo. ating panga, baka mapagkamalan kasi na safe. Pero yung pala, hindi alam nung gumamit ng torotot na paggabi pala naputokan siya. Oo. Tapos akala niya torotot yung dahilan. Pero yung pala, Oo. yung Halo-halo naputokan ang Tetano dahilan. na. Oo. Doon naman sa pagbabantay natin ng non-communicable disease. Yung pagpapalitang taon ba, dumami yung naisugod sa ospital na nagkaroon ng heart attack, stroke, dahil po doon sa, hindi naman basta celebration, but kung ano mang stresses ang dumating sa buhay nila sa Stress, pagsalubong ng bagong taon or nasobrahan po ng kain na bawal sa kanila. Nasobrahan sa excitement. Oo. Diba? So inaantay rin natin yung numero, pero again yung mga trends nakikita natin, no, dahil yung stroke saka yung heart attack kahit hindi pa nagabisperas, nakita natin tumaas yung bilang ng stroke saka heart attack dahil siguro yung mga kainan na ating dumadami at para bang nagkakaimbitahan, pero sana naman ay hindi ganong kalaki yung lampas. Ang isa pang napansin natin na medyo hindi naman na underreport, nakakaligtaan lang sabihin, yung mga banggaan, road crash injuries. Ay, oo. Lalo na ngayon, Sir Weng, Miss Weng, no? Tamang-tama ang programa nyo ay umaga, baka ngayon pa lang ho nagigising or nahihimasmasan yung mga napuyat kagabi. Tapos babalik sa kanilang bahay, galing dun sa kung saan man sila nagbisperas. Ay nako po, kung may hangover pa, kung nakainom, hayaan nyo ho muna magpahinga, uminom ng maraming tubig para mag-hydrate at maalis yung alcohol sa katawan bago tayo ay sumakay ng or magmaneho ng motor or ng ating sasakyan. Kasi kapag ayaw ganda- nating dumagdag tayo dun sa pila sa ER na meron Oo. na nakapila na dahil naputokan, may tetano, etc. Biglang dadagdag pa tayo kasi pwede naman tayo magpahinga muna at mamayang hapon na lang or gabi At lumakad. saka pag nagmomotor, mag-helmet kasi kagabi lahat walang helmet eh. Kasi Oo. nagpapakita ng gilas sa kanilang mga motor, iba-iba, nagpapatunog ng kanilang yung mga muffler nila, Oo. kaiingay. Nako, isa pa yan, Sir Weng, no? Parang isa nga sa mga titignan namin. Although personally, hindi pa ako nakarinig, pero ang dami ko na monitor na nagagalit nga, no? Dahil parang nuisance. Pero more than a nuisance, dapat siguro magpa-hearing check yung mga gumagamit ng ganong muffler. Kasi pag masyadong malakas, tapos malamang parang inaarangkada nila Oo, kung oo. ginaganon, di ba? Oo. Eh kung katabi ng tenga mo halos, yung makina, yung tambutso, Oo. nako, ho ng pandinig yan, kaya mag-iingat po tayo mga kapuso. Alright. Sek, Sige, naku, maraming salamat sa aming salamat. pagsama sa amin sa buong taon ng 2025. Oo. Sa lahat ng impormasyon na binigay ninyo sa publiko, malaking tulong po yun para sa ating awareness sa kalusugan ng bawat isa sa atin. So ang record, maraming salamat po sa Oo. Department of Health. Asek, ang record to beat ba? Kasi last year, 2025, 771 total DOH na firecracker-related injuries, 771. Ngayong taon, sana mas mababa doon. Sana po. Oo. At maraming salamat din po sa inyo, Double Weng, no, at sa ating GMA DZBB sa Thank you. pagkakataon na maibigay ang mga mensahe ng DOH. Happy Thank New Year you. po. Happy New Year, Asek. Salamat. Thank you. Mga Enjoy. kapuso, si Assistant Secretary Albert Domingo, Yan. tagapagsalita ng Department of Health.